higit 1 milyong empleyado ng BPO industry sa ating bansa nanganganib na mawala ng trabaho sakaling maupo na si US President-elect Donald Trump. Yan ang problema, yan ang sinasabi. Plano raw po kasi ng President-elect ng Amerika na si Donald Trump na parusahan ang mga American companies na nag-outsource dahilan para mawalan ng trabaho ang mga Amerikano. Nako, Dapat daw ibigay nila yung pagko-call center sa mga Amerikano dahil maraming walang trabaho at umalis na sa Pilipinas. Ang tanong ngayon, paano na lang yung mga call center na mga American companies na gamit ay mga Pilipino? Marami yan sa BGC. Ang suswelo, lalaki pa. Eh, Naku, malungkot paano naman yan. Ang dami nito ha. Nagko-call center natin mga kababayan. Ay, ito na si Wilhelmina Manyalak ng grupong Global Source. Makakausap natin, Gong. Alright, magandang umaga po, Ma'am Wilhelmina. This is Erwin Tulfo and Aljo Bendijo. We're live right now po sa Punto Asintado, Reload. Good morning po, good morning. Good morning po. Opo, opo. Ay ano ho ang pwede kayang gawin dito ng natin itong banta ni Donald Trump na paparusahan ng mga American companies na nag-outsource ng mga workers mula sa ibang bansa sa halip na ibigay na lang nga yung trabaho sa mga Amerikano na marami-rami rin daw mga unemployed ngayon, Ma'am Wilhelmina. Una po sir, kasi po nung kampanya niya, pinahalagahan po niya yung sinasabi niyang America First. So ang expectation po, pag siya na po ang naupo, yung mga trabaho po na outsource sa labas ng Amerika, gusto niya, yun po ay bumalik na ulit sa mga sa kanilang bansa. So, ibig sabihin po nun, kung yun po ang mangyayari, malamang po na bumaba yung mga income natin from ating mga BPOs po. Kasi ang report po natin, about 70% po ng revenue natin for the BPO industry nanggagaling po sa United States. So, kung yun po ay talagang gagawin niya, na-expect po natin na baka po magkaroon tayo ng reduction in terms of yung ating earnings dun sa BPO industry. Yun po yung nakikita nating danger dun sa pag-upo ni Trump as President of the United States. Gaano ba kadami ang mga BPO center dito na hinahawakan mga kumpanya ng nanggaling sa Amerika, mga American-based, Wilhelmina? Ang report po na nanggaling po sa data ng Bangko Sentral, about 70% po ng BPO ay source po sa Amerika. So, ang earnings po kasi ng BPOs natin, almost po humahabol na siya dun sa earnings natin na nanggagaling dun sa ating remittances sa ating mga OFWs. So, ganyan po yung naging trend ng importance ng ating BPO industry. In terms of employment naman po, ang huling record was between 1.5 to 2 million po yung mga employees natin sa buong BPO industry. Ngayon po, ang sa akin lang po, kasi nagkaroon na rin po tayo ng ganyang instance na problema na hindi naman po related kay Trump. In terms of yung ating OFW, kasi po, di ba, nagkaroon tayo minsan ng mga problema dun sa mga Middle East countries, kung nagkaroon ng mga gera. So, isip natin na na baka bumaba po yung earnings natin sa OFWs, from OFWs. Pero very resilient naman po kasi ang mga Pilipino. So, ang ginagawa rin po nila, humahanap naman po sila ng ibang source. So, lumilipat lang po sila sa ibang bansa para dun sila magtrabaho. In the same way, kung totoo pong mangyayari na magkakaroon tayo ng problema pag umupo na si Trump at kinuha na niya po, pinabalik niya lahat sa Amerika, yung mga outsource ng mga Americans, pwede naman po sigurong mag-try tayo na mag-source din ng revenue from other countries. Pero syempre po, depende din yan dun sa demand ng mga ibang countries for BPO services. Sige. Alright.
Thank you so much, Wilhelmina Manyalak ng grupong Global Source. Department of Labor and Employment Secretary Bienvenido Laguesma. Magandang umaga, Secretary Ben. This is Erwin Tulfo and Aljo Bendijo. Live po tayo sa Radyo Pilipinas at sa PTV. Good morning, sir. Magandang umaga, Konsek Erwin at kay Aljo, at magandang umaga din sa inyo pong mga taga-tangkilik at taga-subaybay. Morning po. Kaya po kami Morning. napatawag kasi nga po itong concern ng anong grupo ba yun na Global Source. Global Source ay nangangamba sila na saan daw ilalagay itong almost 1 million na call center agents natin na 70% of that ay nasa company, US companies daw, SEC. Paano raw kung totohanan ni Donald Trump yung kanyang banta na lahat ng US businesses ay hindi na mag-outsource bagkos ay bumalik na sa US at bigyan ng trabaho ang mga Amerikano. So saan po natin ilalagay ito? Do you already have an off plan? Do you already have a study on what to do with this? Kung totohanin ni Donald Trump ang kanyang sinabi nung campaign, Sec Bien. Konsek, ayoko pong mag-speculate Opo. kasi po business judgment po yan ng mga nag-invest na rito sa atin. At Opo. mukhang based naman po doon sa aming ugnayan, doon sa atin pong asosasyon, yung pong ITBAP, IT Business Association of the Philippines, upbeat naman po sila at in fact meron po silang mga projections na mga karagdagan trabaho. Kaya hindi po ako mag-speculate dahil yan naman siguro pwedeng hindi mangyayari dahil maganda naman po ang relasyon ng Pilipinas sa Estados Unidos. Kahit po magpalit siguro ng mga pangulo, administrasyon, patuloy naman po yung kalakalan, yung diplomatic relations at pagtutulungan ng ating bansa kaugnay po sa bansang Amerika. So, ganun pa man, siyempre, kami po naman ay nagmamatsyag din, tinitignan po namin at tayo po ay nakikipag-ugnayan sa ating mga economic managers Opo. para magabayan din po tayo. Natatandaan nyo, Konsek, kayo po ay bahagi nung nagpasa nitong Trabaho para sa Bayan Act. Opo. At yung pong mga sumunod na mga batas, panukalang batas, naglalayon talagang palakasin yung pong kakayahan at kasanayan ng ating workforce. So, tuloy-tuloy po at sana hindi po mangyari at kung sakali naman pong merong pagkakaroon ng ganyang klaseng development, atin po sigurong lalong palalakasin yung ating ugnayan sa ibang mga bansa kung saan meron din po tayong kalakalan at ugnayan. So you mean to say, sir, we can look somewhere in Europe or in Asia, di po ba, Sec? Yes, tama-tama kayan, Konse, kasi mahirap din naman na tayo'y nakapokus lang sa isang bansa bagamat malaki ang kanilang idudulot na kalakalan o tulong sa atin. Dapat ay patuloy tayo na nagre-reach out sa ibang mga bansa. Yan naman po ang direksyon ng ating Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Kaya yung mga bisita niya, pinalalakas po niya yung ating ugnayan. Hindi lamang may kinalaman sa diplomasya at pampolitika, kundi yung lalo na may kinalaman po sa ekonomiya sa ating pong kalakalan sa iba-ibang mga bansa. Okay. Salamat. At sana ay mag-iba ang pananaw ni President-elect Donald Trump sa isyong ito. Maraming salamat, Secretary Bienvenido Laguesma. Good morning po. Good morning. Konsek at Aljo, good morning po at mabuhay po ang inyong programa.